dakila ang amang mahal, Anak, Espiritu, Banal, noon, ngayon, kailan paman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak upang ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kaniyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinahatulan ng parusahan ang hindi mananampalataya sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Mga kapatid, ngayon po ay sama-sama nating ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng banal na Santatlo, banal na Trinidad. At tatanungin natin, Father, hindi ako masyadong pamilyar sa banal na Trinidad o banal na Santatlo. Pero alam niyo po, ang banal na Santatlo ay lagi nating kasama sa tuwing tayo ay nagaantada ng krus, nagaantanda ng krus. No? Sige nga po, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tinitingnan ko po kayo, iba-iba ang pamamaraan ng inyong pag-aantanda. Paano ginagawa ang mga pag-aantanda? Upang lubos nating maunawaan, maganda na marahil maunawaan natin ano ang iba't ibang pamamaraan ng pag-aantanda. Sa kanluran, ang gamit ng pag-aantanda, ang kamay ay nakabukas na parang nagbabasbas. So it's a way kapag nagtatantanda ng krus, nakabukas ang kamay, parang binabasbasan ang sarili. Dito naman sa atin sa silangan, ay nakasanayan natin na gumagamit tayo ng tatlong daliri na sumisimbolo sa Trinidad at dalawang kamay na nakababa na sumisimbolo kay Jesucristo bilang tao at Diyos. Kaya ginagamit natin Ama, Anak at Espiritu Santo. Ngayon, habang pinagmamasdan ko po kayo kanina, iba-ibang inyong pag-antanda. No? Meron ganito, kung saan-saan napipindot kapag nag-aantanda ng krus. Dapat nating tandaan na ang una nating hinahawakan ay ang noo. Noo bilang ama na ating pinagmumula ng karunungan. At pangalawa ay sa sinapupunan, kung saan nagmula ang anak. At matapos po ay ang balikat. Bakit balikat? Bilang Espiritu Santo, sinisimbolo ng kalapati. Ngunit tayo pong tao ay walang kalapati. Walang pakpak. No? Ito ang sumisimbolo ng Espiritu Santo. Kaya nga po ang ating pagtanda, ang tama ay sa ulo, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pagkatapos, saan ililigay? Yung iba sa baba. No? Nakakita ko ng sa baba. Pero dapat hindi kasama ang baba. Dapat ang kamay ay nakasarado bilang tanda ng ating pagsang-ayon o yes, amen. Kaya nga sa bansang Hapon, kapag sila ay sumasagot ng oo, height, yes. Kaya sa ngalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Tatanungin po natin, meron bang nasusulat na santatlo sa Biblia? Ang santatlo na literal na salita ay wala sa kasulatan, ngunit ating nakikita na naipapahayag sa kasulatan at sa salita ni Jesus. Ang una ay sa Ilog Jordan, kung saan tinig ng Diyos na nagsalita, ito ang aking anak na kinalulugdan, si Hesukristo na anak ng Diyos na binibinyagan, at ang kalapati na lumulukob. Ama, Anak, at Espiritu Santo, magkakaiba ngunit ganap. At gayon din nung Annunciation, ipinadala ng Diyos Ama ang anghel upang ipahayag na magbubugtis si Maria sa kanyang sinapupunan ng anak ng Diyos na si Jesus at nilukuban siya ng Espiritu Santo. Muli, magkakaiba, ganap. At sa salita ni Jesus, sinabi niya, binyagan nyo ang lahat ng bansa, bautismuhan sila sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sa salita ni Jesus, ang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo, magkakaiba, ngunit ganap. At ito po ang pinakabuod ng ating pananampalatayang Kristiyano. Kung tutuusin, simple lamang, sasabihin natin, mayroong Diyos tayo na iisa. Pero mahirap at komplikado dahil iisang Diyos, tatlong persona na magkakaiba, ngunit ganap at sama-samang tumutulong sa pagiging isang Diyos. Ito po ang buod ng ating pananampalataya. Kaya nga po kapag tayo ay pagtapos ng homilya, yung tinatawag na creed, pagpapahayag ng pananampalataya, sinasabi natin, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo. Sumasampalataya ako sa anak ng Diyos, kay Jesucristo na anak ng Diyos. Ito po ay isang dogma. Ibig sabihin bilang Kristiyano, bilang mananampalataya, ito ay dapat nating taimtim na ipanalangin at isaloob. Minsan po, habang kumakain sa isang restaurant, ay nakakita ako ng mga kabataan na bago kumain ay nag-antada ng krus. No? Nakakatuwa na tingnan ang mga kabataan na bago kumain ay nagsa-sign of the cross. Pero parang nahihiya. Parang nagtatago sa kanilang pagsa-sign of the cross. Tanong, kayo po ba ay nahihiya na mag-sign of the cross? Kayo po ba ay nahihiya na ipahayag ang ating pananampalataya? Ang pag-antanda ng krus ay pagpapahayag ng ating pananampalataya. Kailan po tayo dapat nag-aantada ng krus o nagsa-sign of the cross? Kapag kumakain, bago kumain, bilang pasasalamat sa Diyos. Nagsa-sign of the cross din po tayo sa simula ng panalangin at pagtatapos ng panalangin. Nagsa-sign of the cross tayo kapag dumadaan ng simbahan bilang paggalang sa presensya ng Panginoon. Dapat daw mag-sign of the cross din tayo kapag nakakarinig tayo ng sirena. Alam niyo po yung sirena? Weng-weng, no? Bilang panalangin doon sa may karamdaman at proteksyon para sa Kanya. Dapat daw po nag-aantada tayo o sign of the cross kapag dumadaan tayo sa sementeryo bilang panalangin sa kaluluwa na nakayao sa sementeryo. Ito po ay pamamaraan ng ating pagpapahayag ng pananampalataya at di dapat nating ikahiya. Tatlong bagay na ating ipinapaalala at ipinapahayag kapag tayo ay nagsa-sign of the cross. Una, tuwing tayo po ay nagsa-sign of the cross, ipinapaalala natin ang ating halaga. Ang halaga ng buhay.
Ano po ang halaga ng buhay? 1,000, 5,000, 100,000 o 1,000,000 peso? Ang halaga po ng buhay ay higit pa sa pera. Ang halaga ng buhay ay buhay ni Kristo na namatay sa krus. Kaya nga, every time we do the sign of the cross, ipinapahayag natin ang halaga ng buhay ng isang tao ay kasing halaga ng buhay ni Kristo. Ang buhay natin ay mahalaga, ang buhay ng bawat isa sa atin ay mahalaga dahil ito ay katumbas ng buhay ni Kristo. Pangalawa, kapag tayo ay nagsa-sign of the cross, ipinapaalala sa atin ang ating misyon sa buhay. At ano ang misyon ng buhay ng tao? Sabi sa Baltimore Catechism, sino raw ang gumawa sa tao? Sagot, ang Diyos. Bakit ginawa ng Diyos ang tao? Upang siya ay makilala, mahalin at igalang ng tao sa buhay na ito at upang makapiling natin siya sa kabilang buhay. Ibig pong sabihin, kapag tayo po marahil pinanghihinaan at nawawalan ng kahulugan sa ating buhay, ang gagawin po natin, magsa-sign of the cross tayo upang ipaalala sa atin na ang layunin ng ating buhay ay makilala, igalang at mahalin ang Diyos dito sa lupa at makasama natin siya sa buhay na walang hanggan. Pangatlo po, ang sign of the cross ay nagpapaalala ng ating puno ng ating pananampalataya. Kapag ating hinahawakan ng ating noo, ipinapahayag natin ang ating pananalig sa Diyos. Kapag hinahawakan natin ang ating dibdib o ang ating sinapupunan, ipinapahayag natin ang ating pagmamahal sa Diyos. At kapag hinahawakan natin ang kaliwa at kanan nating balikat, ipinapahayag natin na handa nating pasanin ang krus. Mga kapatid, ngayong kapistahan ng banal na Santatlo, inaanyayahan tayo na sa ating pagsasign of the cross, sa ating pag-antanda, isapuso natin ito ng buong puso at kaluluwa. Tuwing ginagawa natin ito, ang pag-antanda ng krus, tinatawagan natin ang kapangyarihan ng banal na Santatlo at upang maialay natin ang ating sarili na dalhin tayo sa langit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.